Kamusta? Ako po si Dr. Mila de la Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na nakatuon sa pagtulong sa mga ginang na tulad ninyo na harapin ang mga pagbabagong dala ng pagtanda. Sa mahigit 3 dekada ng aking karanasan, inilaan ko ang aking karera sa pagbibigay lakas sa mga nakatatandang kababaihan upang mapanatili ang kanilang sigla, sensualidad at kumpiyansa. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa na madalas napapabayaan ngunit may malaking epekto sa kapakanan ng mga kababaihang higit sa 10 taong gulang. Noong nakaraang taon, isang babae na nasa mga huling taon ng kanyang ika-60 dekada ang dumalaw sa aking klinika sa Quezon City. Hindi siya nagrereklamo ng sakit o anumang partikular na karamdaman, kundi isang bagay na mas mahirap tukuyin. Sabi niya sa akin, "Doktora, pakiramdam ko ay unti-unti akong nawawala. Ang aking lakas, ang aking saya, pati na ang interes ko sa mga bagay na dati kong kinagigiliwan. Lahat ay kumukupas." Sa unang tingin mukha siyang malusog, ngunit ang natuklasan namin sa aming konsultasyon ay nagmulat sa kanyang mga mata. Marahil ay narinig na ninyo na ang masturbasyon ay isang normal at kahit pa malusog na bahagi ng buhay. Subalit pagkatapos ng edad na 60, ang mga gawaing dating nakabubuti sa inyo ay maaaring magsimulang magkaroon ng hindi inaasahang tahimik na mga kahihinatnan. Sa talakayang ito, itatampok ko ang mga pinakakaraniwang pagkakamali na nagagawa ng mga nakatatandang kababaihan pagdating sa sariling kasiyahan. Mga pagkakamali na maaaring makaapekto hindi lamang sa inyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa inyong kaisipan at sa pangkalahatang pananaw sa hinaharap. At sa huli, ibabahagi ko kung paano ang isang simpleng pagbabago ay maaaring makatulong na protektahan ang inyong enerhiya, ang inyong kakayahan para sa intimasiya at marahil pati na ang kalidad ng inyong buhay. Magsimula na tayo. Bago tayo lumalim, kung hindi pa ninyo nagagawa, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel na ito at pagpindot sa notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang tapat at naaangkop sa edad na payong pangkalusugan para sa mga babaeng tulad ninyo. At kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang impormasyong ito, paki-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na magbigay ng pinakamahusay na gabay. Ngayong naiintindihan na natin kung bakit napakahalaga ng usapang ito para sa mga kababaihang higit sa talakayin natin. Ang una at pinakamalaganap na pagkakamali. Una, ang pagwawalang bahala sa mga pagbabago ng iyong katawan. Maraming kababaihan sa kanilang mga huling taon ang patuloy na tinatrato ang kanilang mga katawan na parabang sila ay nasa kanilang 40s o 50s pa rin. Nanatili sila sa parehong mga rutina, parehong bilis, at parehong mga gawi, lalo na sa isang bagay na personal at matagal nang nakasanayan tulad ng masturbasyon. Naiintindihan ko. Natural lang na gusto nating maniwala na ang ating katawan ay gumagana pa rin tulad ng dati. Ngunit sa mahigit 3 dekada sa kalusugan ng kababaihan, tinitiyak ko sa inyo ang inyong katawan pagkatapos ng 62 ay iba na kung makipag-usap. Ang mga antas ng hormone ay malaki na ang ipinagbago mula noong menopause at ang oras ng paggaling ay karaniwang tumatagal. Ang mga tissue sa ari ay maaring numipis at maging mas delikado at ang mga nerve endings ay maaring iba na ang pagtugon. Ang mga pagbabagong ito ay madalas na nangyayari ng dahan-dahan, walang malakas na alarma o kumikislap na babala, kaya madaling ipagpatuloy ang mga lumang gawi hanggang sa may maramdaman na lang na hindi tama. Maaari ninyong maramdaman na mas pagod kayo kaysa karaniwan, maaaring bumaba ang kalidad ng inyong tulog o maaari kayong makaramdam ng emosyonal na pagkamanhid, kawalan ng motibasyon o pagiging blangko. Kung iisipin, tila walang dahilan dahil walang isang malaking pangyayari na nagbago.
Ngunit ang katotohanan ay ang paraan ng pagpapasigla ninyo sa inyong katawan ay maaring hindi na nakabubuti. Maari pa ngang unti-unti itong nakakapanghina sa inyo. Isa sa aking mga pasyente si Nanay Cora, isang 70 taong gulang na retiradong nurse mula sa Cebu, ay nagbahagi sa akin. Akala ko po ang pakiramdam na hindi na gaanong sensitibo, pagkatapos ay normal na bahagi lang ng pagtanda. Gayunpaman, pagkatapos ng isang komprehensibong pagsusuri sa hormone, pagsusuri sa kalusugan ng pelvic, at isang bukas na pag-uusap, natuklasan namin na ang kanyang matagal nang gawi sa masturbasyon ay nakakasagabal sa kakayahan ng kanyang katawan na makabawi mag-regulate ng dopamine at mapanatili ang kanyang kalusugang sexual. Isang bagay na lagi niyang itinuturing na ligtas ay tahimik na naging mapaminsala. Kapag binabaliwala ng mga kababaihan ang mga biolohikal na pagbabagong ito, madalas nilang napagkakamala ng mga babala bilang hindi maiiwasang epekto ng pagtanda. Hindi nila napagtatanto na ang kanilang mga pribadong gawi ay maaaring sumasagad sa mismong mga sistema na kanilang inaasahan upang makaramdam ng sigla, intimasiya at lakas. Ang masturbasyon mismo ay hindi ang kaaway, ngunit ang paggawa nito sa edad na 28 sa parehong paraan noong ikaw ay 31 pa ay maaring humantong sa hindi inaasahang negatibong mga resulta. Kaya kung mas nakakaramdam ka ng pagkaubos kaysa kasiyahan, pagkatapos ng sariling kasiyahan, hindi lang yan nasa isip mo at hindi rin ito dahil lamang sa edad. Ito ay isang senyales na ang iyong katawan ay tumutugon sa isang gawi na hindi na naaayon sa mga kasalukuyang pangangailangan nito. Ngunit ang susunod na pagkakamali na ating tatalakayin ay mas karaniwan at posibleng mas malaki ang epekto. Ito ay isang bagay na halos lahat ng nakatatandang babae ay nagagawa, madalas nang hindi namamalayan ang kahalagahan nito. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Kung kasama ko pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mga kaalamang ito, mangyaring i-type ang 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kayo ay nakikinig at nakikita itong mahalaga. Ngayon, tumungo na tayo sa susunod na mahalagang punto. 2, sobrang dalas kulang sa pagpapahinga. Isa sa mga pinakanapapabayaang pagkakamali ng mga nakatatandang kababaihan ay ang pagtrato sa masturbasyon na para bang wala itong kapalit, walang kahihinatnan at walang limitasyon. Noong tayo ay mas bata pa, ang paggaling ay halos agaran. Ang isang mabilis na pagpapalabas, bago matulog, o sa isang nakaka-stress na araw, ay tila walang gaanong epekto sa atin. Ngunit pagkatapos ng sisi ang parehong gawi, ay nagsisimulang makaapekto sa katawan sa ibang paraan, namamalayan man natin o hindi. Nakita ko ang ganitong pattern ng hindi mabilang na beses. Isang babae, sa kanyang huling ika-60 taon o ika-70 taon, ang darating sa aking opisina na bigo. Dahil sa talamak na pagkapagod mababang disposisyon o kapansin-pansing pagbaba ng pagnanasa. Madalas siyang nalilito minsan ay medyo nahihiya pa na nagtatanong, ganito na lang ba talaga ang pakiramdam ng pagtanda? Gayunpaman kapag tinanong ko ang tungkol sa kanyang mga personal na gawi, partikular ang masturbasyon isang ibang larawan ang madalas na lumilitaw. Ang masturbasyon lalo na kapag ito ay nagiging masyadong madalas, ay maaaring tahimik na ubusin ang natural na reserba ng katawan. Maaari nitong pag-uri ng iyong nervous system at guluhin ang mismong mga neurochemicals, tulad ng dopamine, oxytocin at maging serotonin, na nagpapanatili sa iyong pagiging matalas at emosyonal na balanse. Ngunit narito ang kritikal na issue habang tumatanda ka, mas matagal karaniwang bumalik ang mga reserbang yon. Ang dating hindi nakakapinsalang pang-araw-araw na ritual ay maaaring ngayon ay umuubos na sa limitadong enerhiya ng iyong katawan nang walang sapat na kapalit. At karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman naiuugnay ito. Ang mas masahol pa kapag ang masturbasyon ay ginagamit bilang paraan upang makayanan ang kalungkutan, pagkabagot o stress,
Maaari itong maging higit pa sa isang pisikal na gawain. Maaari itong maging isang emosyonal na saklay. Sa paglipas ng panahon, maaaring magsimulang umasa ang iyong katawan dito kahit na hindi na ito tunay na nagsisilbi sa iyong kapakanan. Ito ay parang isang tumutulong gripo na dahan-dahang umuubos ng iyong sigla. Maaari kang makaranas ng panandaliang ginhawa, ngunit ang mga sumusunod na oras ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na mabigat malabo ang isip at hiwalay. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na ang paggaling ay hindi isang luho. Para sa mga kababaihang higit sa samta ito ay mahalaga para sa kapakanan. Ang iyong katawan ay nangangailangan ng mas mahabang pahinga sa pagitan ng mga panahon ng stimulasyon. Nangangailangan ito ng ritmo, pasensya at paggalang. Ang sobrang paggamit ay hindi lamang magpapurol sa iyong pisikal na tugon sa paglipas ng panahon, kundi maaari rin itong tuluyang magpababa ng iyong pagkatao. Ngunit may isa pang pagkakamali na maaaring magdulot ng mas malalim na pinsala. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung gaano kadalas ka nagmamasturbate, kundi kung paano mo ito ginagawa. At ang susunod na puntong ito ay maaaring tahimik na baguhin ang paraan ng pagtugon ng iyong utak at katawan sa tunay na intimasiya. Pag-usapan natin ito. 3 pagmamadali sa gawa na walang koneksyon. Sa aking mga tao ng pagtatrabaho sa mga nakatatandang kababaihan, napansin ko ang isang pattern na karaniwan at nakakapinsala. Ang masturbasyon ay nagiging minadali, mekanikal at walang emosyonal na koneksyon. Maaari itong maging isang bagay na ginagawa na lamang dahil sa ugali o pagkabagot. Mabilis, tahimik, halos parang pag-check lang sa isang bagay sa listahan ng mga dapat gawin. Para sa mga kababaihang higit sa 60, ang ganitong minadali at nakatuon sa layunin na pamamaraan ay hindi lamang hindi nakakasiya. Maaari itong makasama. Sa yugtong ito ng buhay, ang iyong katawan ay hindi na umuunlad sa bilis at tindi tulad ng dati. Mas nakikinabang ito sa kahinahunan at kamalayan. Kapag minamadali mo ang gawain, maaari mong hindi sinasadyang i-activate ang stress response sa iyong nervous system na posibleng magpataas ng mga antas ng cortisol, magpataas ng presyo ng dugo, magpahigpit ng mga kalamnan sa pelvic floor, at magbawas sa kakayahan ng iyong katawan na lubusang mag-relax. Pagkatapos, ang dapat sanay isang sandali ng pagpapalaya ay maaaring maging isang tahimik na pinagmumula ng pisikal na tensyon at emosyonal na pagkakahiwalay. Ngunit mas malalim pa ang epekto kapag tinatrato mo ang iyong katawan na parang isang makina. Sa paglipas ng panahon, maaari itong tumigil sa pagtugon sa intimasya sa paraang dati. Maaari mong simulang iugnay ang pagka-excite sa stress sa halip na sa koneksyon. Maaari mong sanayin ang iyong isip na maghanap ng mabilis na orgasmo sa halip na pagyamanin ang isang pakiramdam ng dahan-dahan at maingat na kasiyahan. Sa kalaunan, ang parehong kawalan ng pasensya ay maaaring lumitaw sa iyong mga relasyon kung mayroon ka man o sa kung paano mo tinitingnan ang pagiging malapit sa kabuuan. Mayroon akong isang pasyente sa 22 taong gulang mula sa Baguio na nagsabi sa akin, "Sa tingin ko wala na akong nararamdaman kapag hinahawakan ko ang sarili ko. Ginagawa ko na lang." Napakasakit pakinggan yon dahil ang kasiyahan pagkatapos ng simpto ay hindi dapat mawala. Madalas kailangan lang itong lapitan sa ibang paraan, nang may kamalayan at may pag-iingat. Hindi ito tungkol sa mga engrandeng romantikong kilos o paggawa sa bawat sandali na sagrado. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng oras na kailangan nito upang tumugon, huminga at magproseso. Kapag nagmamadali ka, nawawala ang pagkakataong yon. At kapag nawala ang koneksyon mo sa iyong sarili, maaari mong sirain ang pundasyon para sa koneksyon sa iba. Ang iyong nervous system ay maaaring hindi lubusang mag-reset, ang iyong mga emosyon ay maaaring manatiling blangko, ang iyong tulog ay maaaring maapektuhan, at ang iyong enerhiya ay maaaring maubos. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isa pang pagkakamali,
na mas hindi naiintindihan. Wala itong kinalaman sa bilis o teknik, kundi sa timing. At kapag nagkamali ka rito, maaari nitong ganap na guluhin ang natural na ritmo ng iyong katawan. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. Kung nandito pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon magpatuloy tayo sa punto bilang 4. Ito ay isang bagay na tiyak na hindi ninyo dapat palampasin. 4 maling oras bago matulog o pagkatapos gumising. Ang timing ay maaaring hindi mukhang isang kritikal na salik pagdating sa isang bagay na pribado tulad ng masturbasyon, ngunit pagkatapos ng 6 mas malaki ang papel na ginagampanan nito kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga kababaihan. Nakita ko na ang napakaraming nakatatandang pasyente na nahuhulog sa isang pattern na tila hindi nakakapinsala sa una, isang panggabing pagpapalabas upang tulungan silang matulog o isang pang-umagang pagpapalabas upang simulan ng araw. Ito ay tahimik pamilyar at tila madali. Ngunit narito ang katotohanan ng panloob na orasan ng iyong katawan, ang iyong circadian rhythm ay hindi na tumutugon sa parehong paraan tulad noong ikaw ay mas bata pa. At kapag nag-masturbate ka sa maling oras, maaari nitong ilihis sa balanse ang iyong buong sistema. Halimbawa sa gabi, maaari mong isipin na ito ay magpapakalma sa iyo, ngunit sa halip madalas itong nagpapasigla ng isang maikling pagtaas ng adrenaline. Ang panandaliang pagpapalabas na iyon ay maaring sundan ng pagtaas ng cortisol sa iyong daluyan ng dugo na maaring makagambala sa malalim at nagpapanumbalik na tulog at posibleng magpataas ng pagkabalisa. Sa halip na mahimbing na makatulog ang iyong tibok ng puso, ay maaring manatiling mataas at ang iyong nervous system ay maaring manatiling sobrang stimulated. Maari kang makatulog sa kalaunan, ngunit maari kang magising na parang halos hindi ka nagpahinga. At paano naman sa umaga iyon ay karaniwang panahon kung kailan ang iyong katawan ay handa na sa mga hormone at enerhiya para simulan ng araw. Ngunit kapag nagkaroon ka ng orgasmo ng masyadong maaga, maaari mong abalahin ang natural na ritmong yon. Ang iyong enerhiya ay maaaring bumagsak, maaari kang makaramdam ng emosyonal na pagkablangko at ang iyong motibasyon ay maaring magdusa. Sa halip na simulan ng iyong araw na may pakiramdam ng lakas, maaari mo itong simulan sa isang estado ng relatibong pagkaubos. Isang retiradong guro, si Ma'am Susan ang nagbahagi sa akin. Akala ko noon nakakatulong ito para makatulog ako ng mas mahimbing, pero ngayon ko lang napagtanto na mas pagod pa pala ako sa paggising kaysa noong matulog ako. Ang realisasyong iyon ay mahalaga para sa kanya dahil ang issue ay hindi ang gawain mismo, kundi ang timing. Nang ayusin namin ang kanyang rutina, bumalik ang kanyang enerhiya, naging mas malinaw ang kanyang isip at nabanggit pa niya na bumalik ang kanyang mga panaginip. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit ang epekto ay maaaring maging malaki. Habang tumatanda ka, mas nagiging mahalaga na makipagtulungan sa natural na ritmo ng iyong katawan, hindi laban dito. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na pagkakamali. Isa na lalong nakakapinsala dahil hindi lang ito nakakaapekto sa katawan, maaari nitong baguhin ang pagkakabuo ng utak. At ito ay nagiging mas karaniwan sa bawat taon na lumilipas. Pag-usapan natin ito. 5 paggamit ng dekahong pantasya bilang nag-iisang pampasigla. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na napapansin ko sa mga nakatatandang kababaihan ngayon ay hindi kinakailangang kung gaano kadalas sila nagmamasturbate o kahit kailan. Ito ay kung ano ang ginagamit nila upang makaramdam ng pagkasabik. Dumarami ang bilang ng mga kababaihan na bumabaling sa mga screen o dekahong erotika, maiikling video, mabilis na mga clip, walang katapusang pag-scroll sa mga romance tropes. Maaaring mukhang hindi ito nakakapinsala sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay maaaring baguhin
ang pagkakabuo ng iyong utak sa mga paraang hindi namamalayan ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa ito ay nakapinsala na. Kapag umaasa ka sa digital o pampanitikang pantasya bilang iyong pangunahin o nag-iisang mapagkukunan ng stimulasyon, hindi ka lamang pasibong kumukonsumo. Aktibo mong sinasanay ang iyong utak na tumugon pangunahin sa mabilis madalas ay hindi makatotohanang pantasya. Ang ginagawa nito, lalo na pagkatapos ng sikto, ay pinapamanhid ang iyong natural na sistema ng pagkasabik. Maaari mong matuklasan na kailangan mo ng mas marami at mas matinding pampasigla upang mas kaunti ang maramdaman. Ang tunay na intimasya ay maaring magsimulang maging mapurol kumpara dito. Ang haplos ng iyong partner ay maaring hindi ka na nasasabik tulad ng dati. Maging ang iyong sariling imahinasyon ay maaring magsimulang kumupas na napapalitan ng pangangailangan para sa patuloy at matinding panlabas na input. Isang babae sa kanyang ika-70 taon ang nakaupo sa tapat ko sa aking opisina sa Makati, nakatakip ang ulo sa kanyang mga kamay at nagsabi, "Hindi na ako makakonekta sa asawa ko, doktora. Gusto ko sana, pero wala. Wala talaga akong maramdaman. Hindi naman sa hindi niya ito mahal. Ito ay dahil sa mga tao ng solong gawi na binuo sa paligid ng dekahong stimulasyon na tahimik na naghiwalay sa kanyang isip mula sa mga detalye ng tunay na pagiging malapit sa buhay. At hindi lamang ito tungkol sa sexual na paggana. Ang sobrang pag-asa sa ganitong uri ng stimulasyon sa yugtong ito ng buhay ay maaari ring mag-ambag sa pagtaas ng pagkabalisa, magdulot ng mga pagkagambala sa pagtulog at maging sanhi ng pakiramdam ng pag-iisa. Maaari mong mawala ang emosyonal na balanse na nagmumula sa malusog at nakabatay sa realidad na stimulasyon. Ang dating maaring nagbibigay ng aliw ay maaari na ngayong lumikha ng distansya mula sa iyong partner, mula sa iyong sarili, at mula sa mas malalim na kasiyahan na kaakibat ng presensya at tunay na koneksyon. Hindi ito para magdulot ng kahihiyan. Ito ay para sa pagpapalawak ng kamalayan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang paraan ng iyong pakikipag-ugnayan sa kasiyahan ay malalim na humuhubog sa kung paano mo nararanasan ang mundo sa paligid mo. At kung ang pakikipag-ugnayang iyon ay maging sobrang digital at artipisyal ang iyong natural na pagiging sensitibo. Ang bahagi mo na nagpaparamdam sa iyo na tunay na buhay ay maaring mabawasan. Ngunit narito ang magandang balita, may magagawa ka tungkol dito. May isang maliit na pagbabago na maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong enerhiya at ang iyong kakayahan para sa pagiging malapit. At ipapakita ko sa iyo kung ano mismo iyon ngayon. 6 isang maliit na pagbabago para protektahan ang enerhiya at pagiging malapit. Minsan hindi isang mahabang listahan ng mga komplikadong pagbabago ang gumagawa ng pinakamalaking pagkakaiba. Ito ay isang maliit at intensyonal na pagbabago. Matapos makipagtrabaho sa libu-libong kababaihan na higit sa sistad na laman ko na ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay madalas na hindi nagmumula sa paghinto sa isang aktibidad ng buo o pagsunod sa mahigpit at matibay na mga patakaran. Nagmumula ito sa pagpili na tratuhin ang iyong sariling katawan ng may higit na paggalang at iyon ay madalas na nagsisimula sa isang simpleng desisyon ang maging mas maingat o mindful. Mukhang napakadali, hindi ba? Ngunit nakita ko ang mga kababaihan na ganap na binago ang kanilang mga antas ng enerhiya, kanilang intimasiya, at maging ang kanilang pangkalahatang pananaw sa pagtanda sa pamamagitan ng paggawa ng nag-iisang pagbabagong ito. Sa halip na magmadali, sinasadya nilang magdahan-dahan. Sa halip na mag-zoning out, sinisikap nilang manatiling present. Itinatabi nila ang telepono. Itinitigil nila ang paghahabol sa patuloy na stimulasyon at nagsisimulang makinig sa kung ano talaga ang kailangan ng kanilang katawan. At sa halip na ituring ang masturbasyon bilang isang paraan ng pagtakas, sinisimulan nilang tingnan ito bilang isang paraan
upang muling kumonekta sa kanilang sarili, posibleng sa kanilang partner at sa kanilang sariling sigla. Isang retiradong artist, si Tita Elena, ang nagbahagi sa akin. Nagsimula akong magsindi ng kandila, huminga ng mas malalim at maglaan ng ilang dagdag na minuto. Mukhang simple lang marahil, pero pakiramdam ko, mas konektado ako sa sarili kong katawan ngayon kaysa noong 40 anyos ako. Ang maliit na ritual na yon, simple, maingat at personal, ay nagbalik sa kanya sa kanyang sarili. Binigyan nito ang kanyang nervous system ng pagkakataong mag-reset. Nakatulong itong maibalik ang ilan sa emosyonal na karga na nawawala. At sa paglipas ng panahon, napabuti nito ang kanyang tulog, ang kanyang enerhiya at maging ang kanyang kalooban. Nais pa ring makaramdam ng iyong katawan, nais pa ring kumonekta ng iyong isip. Ngunit kailangan mong bigyan sila ng pagkakataong magtulungan, hindi magkumpetensya sa isa't isa. Habang tumatanda ka, mas mahalaga ang bawat desisyon. At kung minsan ang pinakamakapangyarihang paggaling ay hindi nagmumula sa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng mga bagay sa ibang paraan ng may higit na kamalayan. Iyan ang puso nito, isang maliit na pagbabago na ginawa ng may pag-iingat ay maaring muling pag-alabin ang isang bahagi mo na maaring tahimik na kumukupas. At kung may isang bagay na nais kong matandaan ninyo mula sa ating talakayan, ito ay hindi pa kayo tapos makaramdam na buhay. Maaaring kailangan ninyo lang ng tamang paraan. At ngayon, habang pinagsasama-sama natin ang lahat, hayaan ninyong mag-alok ako ng huling salita ng isang doktor. Isang pagninilay sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa inyong kalusugan, inyong mga relasyon at inyong hinaharap. Konklusyon. Kung nanatili kayo sa akin hanggang dito, nais kong sabihin ang isang bagay ng malinaw at mula sa puso. Nagmamalasakit kayo sa inyong kalusugan at nagmamalasakit kayo sa inyong hinaharap. Ang dedikasyong iyan ay naglalagay na sa inyo sa unahan ng maraming kababaihan sa inyong edad. Dahil ang pag-uusap tungkol sa isang bagay na kasing personal ng masturbasyon, lalo na pagkatapos ng 60, ay hindi madali. Ito ay isang paksang bihirang talakayin sa mga opisina ng doktor, halos hindi kailanman sa loob ng mga pamilya, ngunit tahimik na nakakaapekto sa enerhiya, sigla at emosyonal na kapakanan ng milyon-milyong nakatatandang kababaihan. Ang ating tinalakay ngayon ay hindi para magdulot ng pagkakasala o kahihiyan. Ito ay para sa pagtuklas ng katotohanan. Ang katotohanan ay nagbabago ang inyong katawan at ang mga lumang gawi, kahit na ang mga pinakapamilyar ay maaring magsimulang kumilos laban sa inyo kung hindi sila iaakma ng may pag-iingat at kamalayan. Pinag-usapan natin kung paano ang pagwawalang bahala sa mga pisikal na pagbabagong iyon ay maaring tahimik na ubusin ang inyong lakas. Tinalakay natin kung paano ang sobrang dalas ng walang sapat na paggaling ay maaring mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na mas pagod kaysa sa naibalik na lakas. Sinuri natin kung paano ang pagmamadali sa gawain ay maaring maghiwalay sa inyo mula sa inyong sariling katawan at kung paano ang maling timing ay maaaring makagulo sa inyong mga hormone at tulog na posibleng gawing isang nakatagong pinagmumulan ng pagkaubos ang isang bagay na dapat sana'y nagpapagaan ng tensyon. Tinalakay din natin ang panganib ng pag-asa lamang sa artipisyal na stimulasyon, kung paano nito maaaring baguhin ang pagkakabuo ng iyong utak at ilayo ka sa tunay na koneksyon ng tao. At sa wakas, dumating tayo sa isang bagay na napakahalaga, ang kapangyarihan ng isang maliit at maingat na pagbabago. Ang pagdahan-dahan, pagiging present, pagtrato sa sarili, hindi bilang isang makina, kundi bilang isang buhay, nakakaramdam na babae, nakarapat-dapat pa rin sa pagiging malapit, pag-aalaga at dignidad. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang napakaraming mabubuting kababaihan na nawala ng mga bahagi ng kanilang sarili
Hindi dahil sa hindi sila nagmamalasakit, kundi dahil walang sino man ang nagsabi sa kanila ng mga katotohanan ito. At naniniwala akong karapat-dapat kayong marinig ang mga ito dahil ang masturbasyon mismo ay hindi ang problema. Ang problema ay lumitaw kapag ito ay nagiging walang isip labis o hiwalay sa inyong pangkalahatang kapakanan. Kapag ito ay nagiging isang paraan upang pamanhidin ang mga damdamin sa halip na alagaan ng sarili. Doon nagsisimula itong kumuha ng higit pa kaysa sa ibinibigay nito. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. May kontrol pa rin kayo. May kapangyarihan pa rin kayong umangkop protektahan ang inyong katawan at pangalagaan ang enerhiya at koneksyon na pinakamahalaga. Hindi ninyo kailangang isuko ang kasiyahan. Kailangan ninyo lang itong kaugnayan sa ibang paraan. At marahil lang ang pag-uusap na ito ay nagbigay sa inyo ng kaalaman upang gawin iyon. Hindi lamang para guminhawa ang pakiramdam, kundi para mabuhay ng mas mabuti. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko at ibinahagi sa marami. Ang tunay na sigla sa ating mga huling taon ay hindi tungkol sa pagkapit sa nakaraan, kundi sa matalinong pag-angkop sa kasalukuyan. Ito ay tungkol sa pakikinig sa iyong katawan, nang may paggalang at paggawa ng mga may kamalayang pagpili na nagpaparangal sa mga kasalukuyang pangangailangan nito. Hindi pa kayo masyadong matanda at hindi pa huli ang lahat. Mayroon pa ring mas maraming buhay sa hinaharap kaysa sa iniisip ninyo, lalo na kung aalagaan ninyo ang inyong sarili ngayon. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa inyo, mangyaring huwag itong sarilinin. Ibahagi ito sa ibang babae na maaaring makinabang sa pagkarinig nito. Sa inyong kapatid kaibigan o marahil maging sa inyong sariling doktor. At kung hindi pa ninyo nagagawa, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang tapat at naaangkop sa edad na payo na idinisenyo para sa mga kababaihang higit sa 60. Ang inyong kalusugan, inyong kumpiyansa, inyong hinaharap. Lahat iyan ay mahalaga. Mag-iwan ng komento sa ibaba na may numerong 1 kung nakatulong sa iyo ang talakayang ito ngayon. Tinitiyak kong basahin ang bawat isa at ang inyong kwento ay maaaring maging isa na makakatulong sa iba na gawin ang unang mahalagang hakbang tungo sa pangmatagalang positibong pagbabago.